Ano nga ba ang meron sa lukewarm water or sa maligamgam na tubig? Bakit winarningan ng Panginoong Yesus yung mga taga-Laodicea sa Revelation 3:16? Ang sabi, "Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita." Yung naging common interpretation kasi ng karamihan dito ay spiritual temperature daw to, na yung ibig sabihin daw ng hot water ay spiritually on fire kay Lord. Pag sinabi mo naman daw cold water, ito naman yung parang nanglalamig ka kay Lord, na you spiritually against ka sa Kanya or naging unbeliever ka na. Tapos yung lukewarm water naman daw, ito naman daw yung mga mediocre Christian na hindi sila mainit, hindi rin sila malamig, nandun lang sila somewhere in between. Pero kasi kung yun talaga yung ibig sabihin nito na spiritual temperature to, bakit sinabi pa ng Panginoong Hesus sa verse 15 na mas mabuting malamig na lang daw sila kaysa sa lukewarm? Diba parehas lang na delikado yun? So para maintindihan natin to, tingnan natin yung historical context niya. Pag tiningnan mo yung mapa ng Turkey noon, may makikita ka dyan na tatlong ancient cities, yung Hierapolis, Colossae, at Laodicea. Itong Hierapolis, sikat na sikat daw to sa mga hot springs nila. At pag may hot spring, ibig sabihin may mainit na tubig. So alam naman natin na ang mainit na tubig, marami ang gamit or marami ang purpose. Ginagamit yan sa pagligo at ginagamit din yan sa panggamot. Itong Colossae naman, sikat din to dahil sa malamig na tubig nila galing doon sa mga bundok nila. At yung malamig na tubig, marami pong silbi yan. Isa na dyan yung masarap siyang inumin, di ba? So dito pa lang, kitang-kita na natin na hindi to about spiritual temperature. Kasi kung may silbi ang hot water, marami din pong silbi ang cold water. Ngayon, unlike Hierapolis and Colossae, hindi po pinagpala ang Laodicea sa tubig. In fact, numero unong problema ng mga taga-Laodicea, yung supply ng tubig. Sabi ng mga scholars, yung water supply daw ng Laodicea ay kinukuha pa nila doon sa southern part ng syudad nila. Dumadaan ito sa mga aqueducts na yung layo ay around 8 to 10 kilometers. So, sobrang layo nun. Ngayon, sa sobrang haba ng biyahe ng tubig, yung fresh water, pag dumating sa kanila, nagiging maligamgam na or lukewarm. At sabi uli ng mga scholars, nahahaluan na daw ito ng maraming minerals dahil sa haba ng biniyahe niya. Kaya ang nangyayari, yung inumin nila ay naglalasang mapakla. Hindi na nila yon mainom at sinusuka daw nila yung tubig na yon. Kaya nang sinabihan sila ng Panginoong Yesus na dahil lukewarm ka, isusuka kita, alam na alam nila yon. Gets na gets nila yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kasi araw-araw nilang problema yung lukewarm water. Okay, bakit sila winarningan ni Lord? Itong Laodicea kasi, sobrang important daw at sobrang yaman na syudad to. Sikat daw ang Laodicea bilang manufacturer at exporter ng mga tela at gamot sa mata. At hindi lang yon, ang sabi, banking center din daw itong lugar na to. Ganoon silang kayaman. Kaya lang noong 60 AD, nagkaroon daw ng matinding lindol sa syudad na to. Ang nangyari, wreck daw talaga yung syudad nila, as in wasak na wasak. Tapos, inoperan sila ng tulong ng Roman Empire para ma-restore at para ma-rebuild itong syudad nila. But guess what? Dahil sa kanilang pride, hindi sila tumanggap ng kahit na anong tulong. Kasi mayaman sila, tanyag yung lugar nila, marami silang resources. And yes, na-rebuild talaga nila yung syudad nila nang walang tulong ng kahit sino. Kaya lang dahil doon, naging prideful din sila at arrogant. For them, hindi namin kailangan ng kahit na sino. To the point na kahit ang Diyos, hindi na daw nila kailangan. Ito yung sabi sa verse 17, "Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad." Dito sa verse 17, makikita natin dito na talagang naging kampante at yumabang na sila. Kaya winarningan na sila ni Lord. So, ibig sabihin pala, kung ang pagbabasihan natin ay ang historical context, ang ibig sabihin pala nitong lukewarm Christian, ito yung mga taong kilala lang nila si Lord.
Pero deep inside, hindi nila kailangan si Lord. Dahil yung security nila ay nasa kayamanan nila. Kapatid, don't get me wrong, okay? Hindi po against si Lord sa wealth or sa kayamanan. In fact, napakaraming Bible characters na pinayaman ni Lord. Naandyan si King David, si King Solomon, si Joseph, si Abraham, you name it. Pero kasi yung punto dito, kung yung kayamanan na yung nagiging dahilan, bakit parang hindi mo na kailangan si Lord? Kumbaga, nasa kayamanan na yung sense of security mo at wala na kay God, dyan na nagkakaproblema yan. At yun exactly ang dahilan bakit sila winarningan ni Lord itong mga taga-Laodicea na sinabi niyang lukewarm na daw sila at isusuka daw sila. Kaya kung pinagpapala ka man ni Lord ngayon, kapatid, i-check mo po yung sarili mo. Kumbaga, i-assess mo lang, may sense of needing God ka ba? Yung sense of security mo ba na kay God pa rin? Or nasa position, title, or bank account mo na?